Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon, ika-13 ng Oktubre, at ngayon ay inaalaala natin ang huling araw ng pagpapakita ng Mahal na Birhen doon sa Fatima noong 1917. Sa ating pagninilay, magandang balikan ang narinig natin sa Ebanghelyo mula kay San Marcos. Sapagkat dito, ipinakita niya kung papaanong yung isang lalaki na talagang taimtim na nakinig sa pangangaral ni Jesus at sinusundan-sundan si Jesus sa pagkakataon na ito, patakbo siyang lumapit kay Jesus. Excited, nagmamadali, meron siyang gustong liwanagin at itanong kay Jesus. Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tinawag niya si Jesus hindi lamang basta't guro, kundi mabuting guro. At sinabi ni Jesus sa kanya ang kung ano ang dapat niyang gawin. Ipagpili mo ang iyong ari-arian, ipamahagi mo sa mga dukha ang pinagbilhan, at bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. At sa katapusan ng Ebanghelyo, sinasabi, malungkot na umalis ang lalaki. Kung sa simula ng kwento, nagmamadali siyang tumatakbo kay Jesus, palapit kay Jesus, excited, gustong magtanong, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Pero nagtapos ang kwento na umalis siyang malungkot. Bagsak ang balikat. Hindi niya kaya ang sinasabi ni Jesus sapagkat siya'y napakayaman. Kaya kung ipagpapatuloy natin ang pagbasa dito sa Ebanghelyong ito, at aalamin natin ano ang nangyari. Matapos na malungkot na umalis yung lalaking napakayaman, wala nang sinabi pa si Jesus sa kanya. Pero tinignan ni Jesus yung mga nasa paligid niya at sinabi sa kanila, talagang napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Paano natin ito iintindihin? Talagang napakahirap mapabilang ang mga mayayaman sa kaharian ng Diyos. Ibig bang sabihin noon dahil ikaw ay mayaman, hindi ka tatanggapin sa langit? Dahil ba ikaw ay kahit papaano dahil sa iyong pagsusumikap, dahil sa iyong pagtsatsaga, ay naabot mo yung pangarap na matagal mo nang pinangarap na mangyari sa buhay mo, kaya maganda at maunlad ang buhay mo. Ibig sabihin ba noon dahil ikaw ay maunlad, mayaman at may sinasabi sa buhay, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos sa langit? At idinagdag pa ni Jesus, mas madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Parang napaka-imposible naman yata talaga na mangyari ng isang mayaman
ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero may idinagdag pa si Jesus. Sa tao, sa isang mayaman, imposible talaga ito. Pero sa Diyos, walang imposible. Kapag ang isang taong mayaman ay magpapahalaga sa kanyang yaman at sa mga tinatawag na material possessions, at iyon ang gagawin niyang importante sa kanyang buhay, malabo talaga ang kaharian ng Diyos para sa kanya. Pero kung sa kabila ng kanyang yaman, marunong siyang magbahagi, magmalasakit at tumulong sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga higit na nangangailangan, may pag-asa na siya'y makarating sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya nga sabi ng commentator kanina, di po ba? Itong linggo na ito ay itinuturing din na Extreme Poverty Sunday. Labis na kahirapan kung saan ang dapat na maging diin sa ating pagninilay ay ang mga kapatid nating lubhang naghihirap. Yung halos pagkagising sa umaga, hindi alam kung saan kukuha ng pagkain. Kung meron mang pagkain sa umaga, hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para sa tanghali at para sa gabi. Extreme Poverty Sunday. Sila yung mga kapatid na inaalaala natin ngayon. At sila yung mga kapatid na lubhang nangangailangan ng ating pagmamalasakit at pagtulong. Kung sinasabi sa Ebanghelyo, yung lalaki na patakbong lumapit, nagmamadali at may itinanong kay Jesus, itong lalaking ito sa totoo, napakayaman. Sabi niya, Guro, simula pa po sa aking pagkabata, sinikap ko ng sundin ang lahat ng kautusan. Yung sinasabi ng ating Panginoon, alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mangdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Sabi ng binata, ginagawa ko na po lahat yan simula pa nung ako'y bata. Kung gayon, sabi ni Jesus, isa na lang ang kulang mo. Bitiwan mo ang iyong mga pinanghahawakan at pinahahalagahang yaman sa buhay. Ipamahagi mo iyan sa mga mahihirap. Madali po ba ito? Napakahirap itong gawin. Pinaghirapan ko po ito. Minana ko po ito. Dugot pawis po ang talagang ginawa ko para maabot ko at makamit ko ang kung saan man ako nandoroon ngayon at kung ano ang mayroon ako ngayon. Tapos, ipapamigay lang sa mga mahihirap. Sa totoo naman, kaya naman sila mahirap, tamad sila. Kaya naman sila mahirap, ayaw nilang magtrabaho. Pero hindi dapat maging ganon yung ating pananaw at pag-iisip. Iba't iba ang dahilan kung bakit naging mahirap sila. Pero sa ngayon,
Sisisihin ba natin sila dahil sa sila'y mahirap? Hahanapan ba natin ng butas ang kahirapan na dinaranas nila? Habang alam na alam natin na tayo nagpapasasa. Tayo, kapag titignan natin ang ating mga kusina, yung mga pagkain natin sobra-sobra, napapanis, nasisira. Marami dito sa atin ang mga alagang aso, daig pa ang mahirap sa squatters area. May damit, yung aso, may magandang bahay, dog food, regular ang check-up, at talaga namang kapag pupunta sa mall o magsisimba kaya, meron pa yung stroller. Minsan nagulat ako, sabi ko, itong tatay na ito, napakabait, napakamapagmahal sa kanyang anak. Kasi tatay, tapos siya nagtutulak ng stroller ng kanyang anak. Nung medyo nasilip ko yung stroller, kung sino yung nandun, aso pala. Mas madali sa marami ang maglabas ng pera para sa aso kaysa sa mahirap na nagugutom dyan sa kalye. Sa aso, kahit 1,000 piso gagastos, pero sa nandyan sa kalye, kakatok sa bintana ng sasakyan, kakatok din. Alam niyo po ba yun? Kapag kumatok daw tayo sa bintana ng sasakyan natin at may kumakatok na humihingi ng tulong sa labas, kumatok ka lang, understood na nila yon, aalis na sila. Alam niyo, masamang pari po ako. Sinubukan ko yon minsan. Kumatok din ako, umalis. Parang ako yung na-guilty. Ano ba naman yan? Sino ba naman yung ibibigay na tulong? Kailangan ba kakatok para aalis sila? O kaya naman kung magbibigay tayo sa totoo lang, yung ibinibigay natin, coins. Pero hindi naman din masisisi yung marami. Kasi minsan mapapanood natin sa TV, mag-i-interview ng mga nandyan sa street children, yung mga kapatid na nandyan na nanghihingi, at malalaman natin sa interview ng mga newscaster, sinasabi, sa maghapon, magkano ang kinikita nitong mga taong ito per head? Mga more or less 3,000 pesos. Diba? Kaya, papaano natin ia-apply yung sinasabi sa Ebanghelyo habang ang realidad alam na alam natin. Sabi nga ng ating Panginoon, imposible talaga ito sa tao. Pero kung hihingin natin ang tulong at biyaya ng Diyos na mas gamitin ang mga mata ng Diyos, hindi na tayo mag-iisip pa ng kung anong dahilan. Mas maganda na yung nagbibigay ng tulong kaysa yung humihingi ng tulong. Kaya sa Ebanghelyo, bagamat masaya at tumatakbong lumapit kay Jesus, itong binatang mayaman, sa katapusan ng kwento, umuwi siyang malungkot.
Sana pagkatapos ng misa mamaya, paglabas ng simbahan, huwag naman kayong lumabas na malungkot. Hingin natin sa Diyos ang tulong. Lord, open our eyes to see the poverty, ang kahirapan, ang sobrang kahirapan around us. Ang daming higit na nangangailangan, Lord. Buksan mo ang aming mga puso upang tunay na magmahal at magmalasakit at tumulong sa kanila. Amen.